Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sumuko isang estudyante ng Adamson University na handa raw maging testigo sa kaso ni John Matthew Salilig. Nagbigay naman ng dagdag na detalye sa umano'y hazing kay Salilig ang dalawang nakasabay niya raw sa welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. May unang balita si Oscar Oida. Bakas pa sa hita ng dalawang estudyante ng Adamson University ang mga tinamo nilang palo noong welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Kung kailan nakasabay nila ang namatay na estudyanteng si John Matthew Salilig. Tumangki na sila magbigay ng pahayag sa media, pero ang salaysay nila sa mga pulis, nagbibigay linaw sa pagpapahirap na sinapit ni Salilig sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Sinabi sa kanila habang nagpapaluan doon na huwag niyong gagayahin to si Matt dahil nga maarte. Kaya napadami yung palo niya. Siguro dahil siyempre sa sakit na nararamdaman na umiinda ng ating biktima, siguro ang perception ng ating mga suspect, maarte. Dahil welcome rights na nga lang naman ito. No? Isa sa kanila, isinama pa ng mga suspect sa lugar sa Imus, Cavite kung saan ibinaon si Salilig. Naituro niya kung sino-sino ang kasamang nagbaon kay Salilig at posibleng may naitago pa raw na ebidensya. Alam niya malaki itong kaso na to. Kaya itinago niya yung short mismo na ginamit niya. At kung saan, kita nga natin doon, talagang maraming dugo. Kalat yung dugo nila. Kumuha pa raw sila ng mga pala sa bahay ng GT o Grand Triskelion. May mga ninakaw rin daw ang grupo habang papunta sa pinagtapunan ng labi. Along the way sila, doon sa Cavite, ay random lang. Nung nakakita sila ng sasakyan na nakaparada sa gilid, ay kinuha na nila ito ng plate number at na siyang ipinalit doon sa sasakyan. Ayon sa Binyan Police, 3 nakaligtas sa hazing ang nasa kanilang pangangalaga, 7 suspect ang nasa kustudiya ng mga pulis at 10 ang at large. Hinihintay pa ang warrant laban sa kanila. Sumuko at nagbigay ng salaysay ang Adamson University student na si Ryan Ray Camagyan na ayon sa kanyang abogado ay nais maging testigo sa kaso ni Salilig. Siya umano ang makakapaglarawan ng mga pangyayari bago at matapos mamatay si Salilig. Partikular noong initiation at nung nahihirapan na ang biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa DOJ para ilagay sa immigration watch list ang mga suspect. Sa tala ng GMA Integrated News Research, di bababa sa 24 na college student ang namatay dahil sa hazing o hinihinalang kaso ng hazing mula 1954 hanggang 2023. Gayon din ang 7 kadete ng PMA at PNPA mula 1981 hanggang 2021 at 4 na high school student mula 2009 hanggang 2022. Sa ilalim ng RA 11053 o Anti-Hazing Act of 2018, reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at multang 3 milyong piso ang pinakamabigat na parusa. Para yan sa mga nagplano at lumahok sa hazing na nagresulta ng kamatayan, pagkagahasa at mutilation ng biktima. Pero bakit nga ba may nangyayari pang hazing o initiation rites sa mga fraternity? Tinanong namin tungkol dito ang isang miyembro ng Tau Gamma Phi Adamson chapter. Initiation talaga is para sa akin noong time nung nabigyan ako, yun yung term namin nung nabigyan ako, kasi yun dun talaga yung pag pinagdaanan mo yung hirap, marami kasi sumasali pero nawawala rin lang. Not like pag dumaan ka sa proseso ng ganung bigayan is talagang mamahalin mo yung pinagdaanan mo. Gayunman, sang-ayon ng ilang miyembro ng fraternity na panahon na para wakasan ang hazing. May anti-hazing law na. Tradition is tradition. Kaya lang, kung ang tradisyon ay krimen na, wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin siya pwedeng ipaglaban. Bagay na panawagan din ng mga magulang na nawalan ng anak dahil dito. I'm directing my appeal now to the fraternities. Parang sa inyo naman manggaling ang pagbabago.
sa inyo naman manggaling ang pagtanggal ng tradisyon na to. This tradition of violence has to be taken out of your initiation, of your recruitment. Ito ang unang balita. Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.